Hollywood TV. Tulala si Claudia sa narinig at dahil talagang hindi niya inaasahan iyon, may bahagi ng isip niya nagsasabing nagkamali siya ng dinig or else bakit bigla siyang tinalikuran ni Ross. Pero tahimik naman ang paligid, hindi dinig sa kinaroroonan niya ang tugtog sa auditorium. Imposible nagkamali lamang siya ng dinig. Ross, wait! But it was too late, nawala na ito sa paningin niya. Gayunpaman, naglaho na rin ang initial shock at agam-agam sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ng mapangiti. He loved her. Iyon ang importante. Hindi na siya bumalik sa auditorium at maghihintay na lang siya sa labas. Total sa party hindi naman niya masusolo si Ross. Sinita siya ng gwardya nang palabas na siya. Hindi pwedeng lumabas, miss. Hindi pa tapos ang GS prom. Nandito ng sundo ko. Doon. Itinuro niya ang kinaroroonan ng owner-type jeep ni Ross. Sa sasakyan ko na lang hihintayin ang kasama ko. Kilala naman siya ng gwardya. Alam nito na lagi siyang sinusundo ni Benz. Inakala nitong iyon din ang tinutukoy niyang sasakyan kaya hinayaan siya nitong lumabas. Naupo siya sa unahan ng jeep at doon hinintay si Ross. Noon siya naniniwala na masaya ang high school life. Wala na siguro 16-year-old girl na mas liligaya pa kaysa sa kanya ng mga sandaling iyon. Isasandal niya ang ulo sa headdress and then close her eyes. She pictured all the happy times she has and Ross would share sa nalalabi pang school days. Kung saan magkokolehiyo si Ross, doon din siya papasok para hindi na sila magkahiwalay pa. May 30 minutos na siyang naghihintay roon nang marinig niya naglalabasan ng ilang estudyante at nag-iingay. Medyo kinabahan siya dahil alam niyang isa si Ross sa mga lumabas. Hindi pa rin siya sigurado sa sasabihin niya rito. Ang gusto lang niya magkaroon sila ng pagkakataong magkasarilinan. Maybe he would kiss her. Napangiti siya. Iyon naman ang dapat mangyari sa dalawang nagmamahalan. Maybe Ross would drive around town first before driving her home. Yayayaan niya ito sa tabing dagat. Lagi niya naririnig na iyon ang favorite spot ng mga lovers. Gusto niyang pumunta roon. Sige siya sa pangarap ng gising na ay kaya naman magulat siya nang bigla nagsalita si Ross sa tabi niya. Akala ko umuwi ka na. Wika nito. Gusto niyang madismaya, but she was too happy to dwell on the fact that he didn't look like a love-struck Romeo. Imbes si para itong iritado, medyo nalanghap din niya ang beer sa hininga nito. Bawal yon, ngunit tiyak na may nagpuslit niyon. Paano ako makakauwi? Wala naman akong sasakyan. Wika niya. Isang barkada naman ni Ross ang lumapit sa kanila. Kinausap ito. Kinachat na raw tayo pupunta. Mas okay raw doon. O sige, susunod na ako. Umikot sa owner jeep si Ross at sumampa sa driver's seat. Binuhay nito ang makina ng sasakyan at naghintay ng ilang saglit bago paandarin yon. Gusto mo bang sumama? Doon na tayo tutuloy sa barkada ko. Tanong nito. Baka buhusan na naman nila ako ng beer. Huwag ka nang pumunta doon, Ross. Mamasyal na lang tayo sa tabing dagat. Ang sulyap na ipinukol nito sa kanya ay yaong sa hindi makapaniwala. Sa tabing dagat? Anong gagawin natin doon? Mamamasyal, hindi ba maganda ron? Bahagya itong tumawa. Pugad yun ng mga drug addicts. Baka gusto mo magkasunduhan doon. Kung ayaw mo sumama sa akin, ihahatid na kita sa inyo. Now, she was really disappointed, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. He said he loved her. She was holding on to that. Di sa ibang lugar na lang tayo mamasyal. Mag-iinuman lang naman kayo doon. Baka malasing ka pa at ma-accident. Pinipigilan mo ba ako makisama sa mga hibigan ko? Ganon? Kung hindi mo sila makasundo at kayang pakisamahan, pues bahala ka sa buhay mo. Ihahatid na kita sa inyo. Walang 15 minutos ay nasa labas na sila ng matayog nilang gate. Hindi siya inalalayan ni Ross na bumaba. Salamat na lang. Good night. Wika niya, hindi may tago ang sama ng loob. Bakit ganun ang buhay niya? One moment she was happy. Ngunit agad din naglaho. Why couldn't she be happy for a long time? Night, matabang na wika nito. Gayunpaman ay hinintay nitong may magbukas ng gate bago paandarin ang sasakyan.
Pagpasok niya kinabukasan, wala pa rin nakita si Claudia na indikasyon mula kay Ross na magpapatunay sa sinabi nito sa kanya noong prom night. But still, she refused to give up. Alam niya kung ano narinig niya. Nahihiya lang marahil si Ross, kaya pagdating ng lunch break, sinabayan niya ito patungo sa kantin. May mga kasabay ito mga kaibigan na nagpauna na nang makitang palapit siya. Gusto kong sabay tayo mag-lunch, Ross. May dala akong chicken barbecue, niluto ni Mommy. Tikman mo. He just shrugged, ngunit hindi naman siya inunahan sa paglalakad. Rice na lang ang in-order mo, at saka soft drinks. Wika niya rito nang makaupo na sila. Iniwan siya nito para kumuha ng order. Anong gusto mo? Thigh or wing? Tanong naman niya pagbalik nito. Ikaw, ano bang gusto mo? He asked back. Sa'yo na lang ang thigh, mas gusto kong pakpak eh. Maingat niya inilapit sa plato nito ang hita ng manok. Masarap yan, secret recipe ni Mommy. May isa namang kaibigan ni Ross ang lumapit sa kanila. Buti ka pa, Ross, ang sarap ng ulam mo. Ako, galunggong lang. Pahingi, ani Jason, ang komikero sa kanilang klase. Hati tayo, o pumiraso ka na riyan, ani Ross. Inilapit pa nito ang manok sa plato ng kaibigan. She felt offended. Bakit ipamamigay ni Ross ang bigay niya? Pinilit niya ang mami niya na mag-barbecue ng manok dahil gusto niyang bigyan si Ross. Tapos ipamamigay lang nito? That's Ross, wika niya kay Jason. Hindi ko yan pinaluto sa mami ko para sa'yo. Ganun na lang ang tanim ng tingin niya na ibinigay sa kanya ni Ross. Pagkatapos ay binalingan si Jason. Dun tayo sa kabilang message eh. Iwan mo na yung manok na yan at baka sumakit pa ang tiyan natin. Hati na lang tayo sa galunggong. Tumayo ito at binitbit ang plato. Dahil doon hindi na rin siya nakakain. Ibinalik niya sa lunchbox ang manok. Isinilid sa dala niyang bag at lumabas na siya ng kantin. Have I done something wrong? Ng mga sumunod na araw, maski kapansin-pansin na iniiwasan siya ni Ross, kahit anong papansin ng gawin ni Claudia ay walang epekto rito. Wala nang laman ang bago niyang diary kundi ang sama ng loob kay Ross. Why did he say he loves me if he doesn't give a damn about me? Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang tagpong iyon. Pilit niyang hinahanapan ng senyales na nagsisinungaling lamang si Ross. There was none. Hindi niya kayang limutin ang anyo nito habang sinasabi iyon. He looked as tough he was about to cry. Na kaya para lang buong buhay nito ang kapalit ng katagang iyon. Kaya naman pinilit pa rin niyang binibigyan ng dahilan ng pag-iwas ni Ross. Panahon ng final exams, siguro ay mas nais nitong pagbutihin ang pag-review upang makakuha ng mataas na average. She heard that he was applying for a scholarship. Pinagtitiisan na lang niya na snub-snubin ito at lampas-lampasan hanggang matapos ang final exams. Maging siya ay naging excited sa nalalapit na graduation. Nagpaplano mag-outing ang buong klase, ngunit mukhang malabo na makasama siya. Nagpaplano ang mga yon ngunit parang hindi siya kasali. At dahil graduation na lang ang hinihintay nila, mas aktibo at mas masipag pumasok ang mga estudyante dahil wala na silang ginagawa. No more assignments, recitations, quizzes, and projects. Bawat estudyante ay nasa magandang mood. Kasali na si Ross. Ngunit tuwing tatangkain niya itong lapitan, parang umaasim ang mukha nito. Nang dumating ang huling araw ng school, nagdesisyon na siya. Hindi siya gaanong pinatulog na desisyong iyon. Ngunit alam niyang hindi siya matatahimik kung hindi niya makakausap si Ross. She had to talk to him. Bago siya tumuloy sa St. Benedict ng umagang iyon, inutusan niya ang family driver nila na idaan siya sa isang gift shop. Ibinili niya ng malaking teddy bear si Ross. Sa leeg niyon ay may nakasabit na gift tag na sinulatan niyang "From the only one you love, signed Claudia." Dahil dumaan pa siya sa gift shop, mag-uumpisa ng flag ceremony pagdating niya sa school. Ang cute naman ng bear mo, Claudia, pansin ng advisor nila. Thanks, Mom. Aniya ay tuloy-tuloy na sa hanay kung saan naroroon si Ross. Tila hanawlaan na nito ang gagawin niya kaya tipong nasiwa na kaagad. For you, Ross, I want to talk to you today. Ross had no choice kundi hawakan ang teddy bear dahil isinalpak na iyon sa dibdib nito. Saka pumesto sa lugar niya. Agad namang inisyosa ng mga kaklase nila ang teddy bear. Tinukso ng mga ito si Ross. Tinapik sa balikat at sa pisngi. Mayroon pang nagsabi ng, ayan, may kayakap ka na sa gabi, Ross.
Obviously, Ross didn't like that, and she wondered what she was wrong with the teddy bear. Kahit nag-uumpisa na ang pag-awit ng lupang hinirang, hindi pa rin matigil ang mga klase nila sa pang-aasar kay Ross. Pagkatapos naman ng flag ceremony, hinabol siya nito. Hindi ko matatanggap to, sayo na lang. Pinasa nito sa kanya ang bear. I bought that for you. Nilampasan sila ng mga klase na patungo sa classroom. Ano ngayon? Hinikumbok ito sa'yo? At bakit ganito ang nakasulat? Tukoy nito sa gift tag. Nauutal pa ito. Akala tuloy ng lahat, girlfriend kita. Gusto mo ba talaga akong ipahiya sa lahat? Pilit pa rin niyang itinaas ang noo kahit gustong-gusto na niyang itago sa loob ang uniform. Wala akong intensyon na ipahiya ka. I wanted to give you something para pasalamatan ka for taking me to the prom. Ngayon ko yung ibibigay sa'yo dahil hindi naman ako na-attend sa graduation. Baka hindi na tayo magkita. Tila nagbago naman ang timpla ni Ross. Saan ka pupunta? Ba't hindi ka magmamarcha? Pupunta kami ni Mami sa States. Dadalawin namin yung kapatid niyan na naroroon. Sa rinig ay umasim naman ang mukha nito. Buti ka pa. Pa-States lang. Patuyan nitong wika. Tuluyan na siyang nairita. Talaga? Dahil mayaman ako? Yung mga pangarap nyo, sa akin lang natutupad dahil wala kayong pera? Kaya nga, iuwi mo na tong teddy bear mo. Hindi ko kailangan ng regalo mula sa babaeng masyadong mataas ang tingin sa sarili. Mata pobre. He spat out the words at isinalpak sa dibdib niya ang teddy bear at tinalikuran na agad siya nito. Humabol naman siya kay Ross. This is for you. Take it, damn you. Okay, akin na. Hinaklit nito ang stuffed toy at isinaksak malapit sa basurahan. How dare you? How dare you ka rin? Why are you doing this to me? You said you love me. She didn't want to cry in front of him or anyone else, but she did anyway. Hindi niya alam kung yung sinabi niyang iyon ang pagluha niya ang nagpapahinto rito. He looked as tough he was ready to apologize, ngunit hindi yun ang nakataway sa mga labi nito. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Hindi naman totoo yun. Nang talikuran uli siya nito, hindi na niya ito hinabol. Napatingin siya sa teddy bear na nasa basurahan. She cried again. She turned to go. Narinig pa niya ang tinig ng isang guro na pinagsasabihin si Ross. That was very rude, young man. You don't throw away gifts. 2 buwan nilang ng kanyang mami sa Amerika. Doon na lamang niya nalaman na hindi na lang pala bakasyon ang pakay roon ng kanyang ina. May maliit itong tumor sa matris at sumailalim ito roon sa laser surgery. Maganda naman ang resulta ng pagpapagamot nito kaya hindi siya nag-alala masyado. Besides, mahirap mag-alala kung iyon mismong may karamdaman ay tila hindi alintana ang sakit nito. Her mother was as bubbly and spirited as ever. Tila walang trahedya sa buhay na pwedeng pumawi sa magandang disposisyon nito. She had a great time in the States, kahit paano nakalimutan niya ang kasawian niya kay Ross. Sa UST niya napili ang mag-college. Hindi kagaya nung high school, naging makulay ang kanyang university years. Nakahanap siya ng mga barkada, mga kagaya rin niya mula sa mayamang pamilya. Yung mga kasiyahan na hindi niya nararanasan nung high school siya ay binawi niya sa college. Sobra-sobra pa. In college, she learned the friendship. Mayroon pa rin mga naiinggit sa kanya at umiiwas, ngunit hindi na siya masyadong apektado. May mga kaibigan siya. Doon din niya lubos na napagtanto na may likas pala siyang sex appeal at charm. Dumagsa mga suitors niya. Hindi lang si Conita ang bansag niya sa marami, playgirl na rin. Kung magpalit siya ng boyfriend, para lang siya nagpapalit ng bedsheet sa dorm. Weekly, perhaps it was her way of compensating for Ross' rejection. 4th year na niya sa kursong Business Administration nang madiagnose na bumalik ang tumor ng kanyang mommy. Kailangan na naman itong maoperahan. Hinimok niya ito sa state na ulit magpagamot, but her mother refused. She knew why. Nalulugi na ang kanilang poultry and piggery. Nagsulputan ng kompetisyon sa kanilang feed milling business. Iyon namang baby dress factory kung saan malaki ang share ng kanyang lolo ay dumanas na rin pagkalugi. Bukod pa roon ay nagwelga mga tauhan nito. And real estate was down. Matanda ng lolo niya.
Ayon na rin sa kanyang mommy, naloko ito ng mga kasosyo sa negosyo at ang responsibilidad ng pagkakatakbo ng kaubuhayan ay naatang sa kanyang ina. Dahil sa mga sunod-sunod na problema, nag-aggravate ang kadamdaman nito. Ngunit pilit pa rin itong gino-ignora iyon. Her mother really believed na kung hindi papansin ang karamdaman, it would just go away. But it didn't. It was too late. Nang mamatay ang kanyang mommy, she didn't cry that much though dahil nasa ospital pa lang ito at nakaratay na ihandaan niya ang sarili. "Let me go, Claudia. I'm tired," wika ng kanyang ina. She did let her go. That night she passed away. She knew it was what her mother wanted kaya hindi niya yun masyadong dinamdam. Ang luha niya ay naubos na nung nakaratay na sa ospital. But she missed her a lot. Kaya lalo siyang nalulung sa barkada. Hindi siya nakagraduate dahil puro lakwat siya at inutupag niya. Isa pa, nawala na siyang interes sa pag-aaral. She just wanted to have fun and that she did. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.